Hello, hello, Scorpio Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Nario PH. Diretso na po tayo sa inyong bonus reading for June, Pera, and Career. So Scorpio, tulad na kagawian po ha. Kunin mo lang yung makaresonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Scorpio yon. Kaya relax ka lang. Enjoy our reading for today and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kalob sa iyo ng iyong spirit guide sa ating reading for today. So Scorpio, thank you again for all of your donations po ha, saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you again for your generosity and kindness. Every time po na meron tayong reading dito for Scorpio, thank you again. Thank you for not skipping the ads. So Scorpio, ano naghihintay sa inyo ngayon June, Pera and Career? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Two of Cups, beautiful. In the area of what you want, you have the Empress card, lovely, lovely. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. In the area of what's affecting your current energy, meron kang, wow, Ten of Pentacles, beautiful. In the area of your near future, meron kang Five of Wands. In the area of your challenge this month, Scorpio, you have the Two of Swords, you have 2-2. You're aligned with your plan and your destiny. Naka-aligned yan, so congratulations. In the area of your fortune, meron kang Ten of Swords, beautiful, lovely, lovely, lovely. In the area of your divine advice, meron kang Seven of Pentacles. At ang outcome mo this month, Scorpio, when it comes to your pera and career, you have Nine of Wands. Beautiful. Okay, pag-usapan natin in detail mode, maya-maya lamang itong iyong spread. But first, ano yung lingering energy? Ano yung magiging background energy mo for this month? Para sa iyong pera and career, Scorpio, you have the Temperance card. Talaga namang this month daw, Scorpio, yung mga pinaghirapan mo, everything from the past month na preparation o pag-google na maraming oras sa trabaho o meron kang inaasikaso, hinuhulugan, pinag-iipunan na mabili o mabayaran, ito yung buwan na yon, matatapos na yung bagay na yan because this month, I'm feeling with a spread here and sa tulong ng Temperance card, everything is working out in your favor at makukuha mo na yung resulta ng bagay na matagal mong pinagtrabahuhan. Temperance card is all about patiently working on things. Kasi para siyang alchemist, diba? Tinatrato niya yung tuloy pabalik doon, binabalik niya talagang ginagawa niya lahat to make sure na magawa niya lahat ng bagay in its proper order. So, ganoon din si Temperance. Lahat matyaga, lahat maayos, hindi siya nagmamadali, alam niya na kailangan pagdaanan ng proseso. Siya yung pinaka-ultimate reminder for all of us na parang everything comes with systems, lahat ay naka-aligned so dapat niyang paglagyan. And you need to really work things out depending kung ano yung bagay na parang nakalahad, dapat hindi minamadali, dapat daanan ng proseso, and also let things go, let things flow. This month, Scorpio, you are guided by Archangel Michael here, telling you na kung ano naman ang bagay na gusto mong i-manifest, ayun, maaari siya lumabas sa bundok. Nakita niyo ba yun? Nasa isip lang niyo yung gusto niyo i-manifest and boom, lumabas doon sa bundok. Ibig sabihin, with hard work, with patience, and talaga namang putting all of your effort in everything that you want to do this month, madaling ma-manifest yung bagay na gusto mo. Okay? Ito is a clear manifestation to you na abot kamay yung mga bagay na gusto mong gawin this month, mga bagay na gusto mong tumbukin this month. Okay? Kailangan na continuous action, continuous effort. Para siyang, alam niyo yung, di ba kapag yung makina ng kotse, kailangan kung hindi mo ginagamit yung kotse, kailangan paandarin mo siya everyday, kahit yung makina lang niya, to make sure na yung makina ay nagana pa at hindi siya masisira, di ba ganon? So parang ganon din sa Temperance, kailangan araw-araw mo siyang gagawin in order for you to make sure that it will come at the right time in your timeline. Okay, Scorpio, kailangan na ipakita mo kay universe kasi that you are willing to do and sacrifice things in order for you to achieve what you want. Hindi kasi umaasa si universe sa hayahay lang o sa nakabukas palad ka lang at naghihintay ka lang. With manifestations comes action. Okay? And now, talaga naman, mapapatunayan mo this month a proof that your hard work pays off, your manifestations come true, and that good things come to you at the right time. At your right time na yan, ngayon na yung June. Congratulations, Scorpio. Okay? Pag-usapan natin ng yung spread na dulot ni Archangel Michael here lingering in your background, ilan ang iyong major arcana? You only have one major arcana. Ito pala, two. The Empress card and the Temperance card. Telling you that yes,
mabubuo na, mapapanganak na because Empress card's all about giving birth ito eh. Manganak siya doon sa bagay na matagal na niyang tinatrabaho, matagal na niyang pinagusumikapang mabuo because talagang buntis ito eh, si Empress eh. So, hinihintay lang niya yung right timing para ipanganak na niya yung bagay na matagal na niyang pinagsumikapang gawin at pagtyagaan. Especially here, with a Temperance card. So, nakita ko talaga dito, Scorpio, your endeavor, especially with the presence of Empress and Temperance, parang matagal matagal mo tong ginawa, matagal mo tong pinagtiyagaan, at matagal mo tong binuo. Ramdam na ramdam ko ito. Pwedeng sa career mo, baka pinagtiyagaan mo makaabot ka ngayon sa iyong leveling up or promotion. For some, matagal mong hinintay yung pera na yan, whether tungkol sa hatian sa mana o sa family, o parang dating papers o documents from old job mo, na ngayon mo palang makukuha yung pera mo because naayos sa yung papeles. For some, may papeles about your dead husband or dead wife, at ngayon mo palang makukuha yung benefits dyan. For some, ganun din sa mga benefits sa SSS or retirement plan na parang ngayon pa lang siya mabibigay. So parang ang tagal ginugol yung oras para maayos yan o magawa yan para makuha mo na yung pera. For some din sa negosyo, ngayon parang sobrang tagal ng preparation, sobrang tagal ng mga ginugol mo kung paano lalago ang negosyo mo. Ito, andyan na. Dahil sa tiyaga at sipag mo, lalabas na, mapanganak na yung bagay na matagal mong hinintay. So congratulations, Scorpio. Yan ang paunang mensahe sa iyo ng iyong spirit guides based on your major arcana cards. Okay? So pag-usapan na natin in detail mode ang iyong bawat card. At the center, you have a 2 of cups here, telling you contracts is being signed now this June. 2 of Cups, all about contracts, negotiation, adjustments, agreements. Yan. Kung ang career mo ngayon, Scorpio, ay client-based. Halimbawa, may binibenta kang mga gadgets, may binibenta kang mga products, meron kang binibentang condo, bahay, asahan mo na mapapa-oo mo yung kliyente mo, okay? This is a moment where talagang swak na swak yung ideals mo. Ang lakas nung convincing power mo this month to sell properties or to convince someone na mabili yung bagay na binibenta mo at makakuha ka ng maraming komisyon this month. Okay? For some na naghihintay ng trabaho, eto na. Ito na yun. Contracts is now being signed in your favor. You will get that job. You will land that position. You will get yung bagay na parang minimithi mo na parang suntok sa buwan, pero eto na siya. Makapa-oo mo na yung employer o yung HR, ikaw na ngayon nakukurin for that job. Bunga ito ng pag-isipag mo, pumila ka, nagtyaga ka sa training, nagtyaga ka sa workshop, nagtyaga ka sa mga interview na ilang ulit. So, pabalik-balik ka doon. That's what I'm feeling, that's what I'm seeing, na pabalik-balik ka sa isang kumpanya, sa isang office para lang to make sure na nasa iyo na yung posisyon. At ito na, nasa iyo na siya. I'm also seeing here with the presence of 2-2. 2-2 is like you're aligned. Kung ano yung pangarap sa'yo at gusto ipagawa sa'yo ng higher self mo, ginagawa mo sa lupa. Aligned ang action mo sa destiny mo this June, Scorpio. So congratulations, napaka-blessed mo this month. I'm seeing your higher self is very, very happy. Seeing na kung ano yung nilalaan niya sa'yo na bagay na kailangan mong gawin sa lupa ay ginagawa mo at handa kang yakapin yun. So congratulations. I'm seeing here also na para bang the negotiation will push through. Kung meron sa inyo na parang undergoing negotiation or agreement or parang pag-uusap for something this month when it comes to your negosyo, parang business partnership o karera, pwede sa trabaho, sa boss mo, parang nakita ko dito na yes ang sagot. You will get it. Okay? Because nakita nila yung pagod mo, sipag mo. I'm hearing you gained a reputation, Scorpio. You gained a reputation in your workplace. Kilala ka dyan bilang masipag, kilala ka dyan bilang talaga namang pag binigyan ka ng task, magagawa mo agad. So parang may reputasyon ka na. Kaya ang dali-dali ibigay sa'yo yung bagay na hinihiling mo. That's what I'm hearing. Kung may hinihiling kang aumento sa sahod o benefits o bonus o promotion, I'm hearing ito yung panahon na isa katuparan yan because talaga namang kita nila yung hirap mo, okay? The 2 of Cups being clarified by the Justice card, yes. Ito yung talagang hustisya para sa'yo ito. Parang ito yung mga, I'm hearing, pinaghirapan mo deserve mo, parang ganyan. So, parang lahat ng pinaghirapan mo sa contract na ito o sa agreement na ito o sa trabaho na ito, talagang ibibigay sa'yo because nakita nila, yung mga tao sa paligid mo na yes, nakuha ni Scorpio because karampatan para sa kanya yan. Parang nakuha mo yung hustisya for yourself. You deserve it, you earned it, yan, you earned it. Talaga namang ikaw ang,
parang ikaw yung best candidate to have that job. Okay, to get that promotion or to get that benefits or to land that negosyo. I'm seeing here, Scorpio, kung meron man kayong dispute about family issues when it comes to your property, when it comes to land disputes, o kaya hatian sa mana, hatian sa bahay, ito yung pagkakataon na parang makukuha mo yung best side o best pie, yung hatian sa pie para makukuha mo yung para sa'yo. At ito ay matagal ng hustisyang matagal dinenay para sa'yo. Ano? So ngayon, yung hustisyang hinahanap mo for a very long time about the property, about the money, eto na siya, makakuha mo na siya. Congratulations. Kung ito may mga documents, papers, or past money, o mga lump sum money na parang kailangan mo na makuha, nitong mga nakaraang buwan, nakaraang taon na din, kung halimbawa. So nakita ko na ito yung pagkakataon mo para makuha na yan. The law is in your favor. The law favors you this time around. Makakamit mo na yung hustisyang pinagkait sa iyo. So congratulations, Scorpio. In the area of what you want, you have the Empress card. Like I've said kanina, may mga bagay kang hinihintay mabuo. May mga bagay kang hinihintay maipanganak. May mga bagay kang hinihintay na mayari na. Okay? So, kung meron kang hinihintay na mabuo na yung bahay, mabuo na yung bayad, mabuo na yung binebenta, makuha mo na yung komisyon, may hinihintay ka mabuong product na parang buo, gawa for a very long time with a certain group. Ito na, matatapos na yan, mabebenta na yan. Mapoprove mo na rin na tama yung pinagsubikapan mo. Mapoprove mo na rin na yung pinagpawisan mo at pinagbisihan mo for a past month, for a past year. Ito na ang resulta for you. Makukuha mo na yung magandang resulta. I'm seeing here na for the past 6 months, talaga namang ikaw napakasipag mo, Scorpio. You've been doing a lot for the things na mahalaga sa'yo. Earning money, earning anything na pwede pagkakitaan here and there. Kung kinakailangan na mag-side hustle ka o mag-sideline ka, ginagawa mo para makaipon. Because I'm seeing ang daya mong responsibility. Parang mother figure ang nakikita ko dito na ikaw ang breadwinner ng family at ikaw din ang main source of income. Kaya parang kung minsan napapabayaan mo na ang sarili mo, Scorpio, that's what I'm feeling here with the Empress card here telling me na parang minsan solo ka lang sa buhay and pinapasan mo lahat ng pangangailangan ng buong family. Ikaw ang main provider talaga. And to the point na naramdaman ko yung loneliness at some point and sadness kasi parang wala kang katuwang, walang ibang tumutulong sa'yo in doing so, yung pagdating sa usaping kaperahan o pinansyal para sa pamilya. Feeling mo pag ikaw na ang ilangan, walang handang tumulong o walang handang bigay ng tulong sa'yo, no? So ngayon, parang sabi ni Spirit Guide, Scorpio, naramdaman ko yung payo na bigyan mo naman daw ng chance na magkaroon ka sa sarili mo ng kaligayahan. Bumili ka ng bag, bumili ka ng makeup, bumili ka ng sapatos, magpaganda ka kung kinakailangan. Hindi yun dahil sa luho, okay? Iba ang luho, iba yung pagbibigay sa sarili mo ng parang ako naman this time, ako naman. Saglit lang naman to, kahit ngayong buwan lang na ito, danasin ko naman yung kaligayahan and the fruit of my labor. Pinaghirapan ko naman to sabihin mo sa sarili mo. Bakit deserve ko naman to I earned it, okay? So, ngayon, bigyan mo yung sarili mo ng karampatang reward sa mga hard work mo. Nabibigay mo naman yung needs ng family, nabibigay mo naman yung needs sa mga anak mo, yung future nila okay naman. Kakayanin mong pagtrabahuhan yan, di ba? Pero para sa sarili, dapat lagi mong iniisip yan. So make sure this time around ay bigyan mo ng chance sa sarili mo na lumigaya sa mga bagay na pinaghirapan mo, okay? The Empress cards being clarified by the 8 of Cups. Like I've said, kailangan talaga moving forward. It's either may mga bagay ka daw, I'm hearing this dahil nga may mga iniwanan ka before because you sacrificed a lot in order for you to give a good future o maaluwan o masaganang buhay para sa family mo. Meron kang iniwanan in the past, meron kang sinakripisyo in the past. And now, parang sabi nga ng Spirit Guides, kailangan ikaw naman. Hindi pwedeng laging bigay ka na bigay. Pagod ka na I'm feeling that for a very long time, hindi ka na rin bumibili ng maayos na damit o kaya lahat binibigay mo, wala ka nilalaan for yourself. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, nalaman na namin, sabi ni Spirit Guides, alam na namin kung ano yung mga sinakripisyo mo, yung mga iniwan mo, yung mga selfless act mo before. Ngayon, time naman para buuin mo yun sa'yo at magkaroon ka rin ulit ng confidence for yourself. Kailan mo daw babalak simulan na unahin naman ang sarili mo, Scorpio? I know you're very, very hardworking, you're very, very responsible, at napaka-admirable niyang act na yan, Scorpio. Pero ngayon, paano naman ikaw, okay? Yun, unahin mo naman daw ang sarili mo. In the area of what you need, you have the Queen of Swords. Queen of Swords telling you, yes, sabihin mo kung gusto mo. No, sabihin mo kung ayaw mo.
It's all about paninindigan, Scorpio. Huwag ka daw mahihiya at huwag ka matatakot kung halimbawang tatanggi ka sa isang bagay. Because nakikita ko dito na takot ka din o nahihiya ka tumanggi sa ibang tao. Pag sinabi lang, oh, Scorpio, gawin mo to. Oh, Scorpio, ikaw na gumawa niyan. So parang kahit trabaho na ng iba, ginagawa mo pa. O kaya kahit feeling mo na-invade na yung privacy mo o feeling mo hindi na sa cloud ng trabaho mo yung pinapagawa sa'yo, nahihiya ka to say no and put boundaries. Because before, akala mo baka magkaroon ka ng pangkat na reputasyon, baka magkaroon ka ng bad animosity with other people sa workplace. Pero sabi ni Spirit Guides, learn to stand up for yourself, okay? Learn to say no if you don't want to do it because alam mo na hindi yan para sa'yo at feeling mo uncomfortable ka o vina-violate na yung sarili. Pero ngayon, parang sinasabi ng Spirit Guides na ano ba yung bagay na gusto mong pag-defendan, okay? Minamalit ka ba sa workplace? Niyuyurakan ba yung iyong pagkatao? Naapektuhan na ba ang iyong trabaho, ang iyong performance because of these people? Ngayon parang you need to stand up for yourself. Always go for the truth but also be open to new opportunities, okay? Nakita ko dito na huwag ka daw mag-settle for less o huwag mo daw hayaan na maliitin ka o yurakan ka. Always be your best defender. Ikaw mismo mag-defend sa sarili mo. And nakita ko dito dapat malinaw sa isip mo kung ano yung totoo at ano yung hindi. Okay? Meaning, kung ano yung totoo, ito lang gagawin ko, ito yung trabaho ko, yung trabaho nyo gawin nyo, hindi yan para sa akin. Okay? Learn to know your truth and panghawakan mo yung truth na yan. For some sa negosyo, nakita ko na parang kailangan daw magaling ka makipag-negotiate, Scorpio. Use your mind, use your mouth, okay? Kung anong gusto mo sabihin mo, if you want to persuade a person to buy things from you, kailangan maboka ka din. Magaling ka magsalita. Magaling ka rin dumiskarte kung paano mo madidiskartihan yung pagbebenta at pag-earn ng maraming pera this month. It's all about your diskarte. It's all about what you say, okay? It's all about your mind ngayong buwan na ito, okay? Queen of Swords being clarified by the Six of Pentacles. Yes, it's all about reciprocation. Kailangan yung effort na binibigay mo daw, dapat bumabalik din. Pag hindi nangyayari yon, kailangan isipin mo na, am I wasting my time here? Am I doing so much for something na wala palang balik? So ito yung pagkakataon for you to really rethink your spendings also, Scorpio. Pag meron ka bang pinapautang, mahilig ka magpautang, Scorpio, make sure na bumabalik at kilalanin mo daw muna kung sino yung pinapautang mo to make sure na babalik ang pera mo. Kasi hindi ka naman charity case, diba, Scorpio? Hindi ka naman ganun kapera din para magpahiram at magbigay ng pera. Kailangan yung pinapahiram mo ay matinong tao din na magbabalik sa'yo na pera mo pabalik. Okay? Don't assume na kapag nagpautang ka, ay babalik agad o kaya magiging matinong tao yon. Kaya kailangan mo laging aralin kung matinong tao ba yung pinapautang mo, kung talaga magbabayad ba siya, kung may plano ba siya magbayad at hindi ka mauuwi sa chismis at gulo at drama at barangay, okay? So make sure na yung mga bagay na ginagawa mo daw this month, when it comes to your career, when it comes to your negosyo, kaperahan, make sure na babalik sa'yo yung magandang bunga ng trabaho mo, okay? Huwag ka daw maglalaan sobra-sobra sa isang bagay na alam mong walang balik o walang magandang dulot sa'yo. Okay, Scorpio? Now is the right time for you to really think the reciprocation of energy. Okay? In the area of what's affecting your current energy of the Ten of Pentacles, ito maganda. Now, ito ang naka-apekto dito. Kaya talagang nilalaban mo tong kontrata na to, nilalaban mo tong trabaho na to, nilalaban mo tong agreement na to. It's because it's for your long-term gain. Pangmatagalang kita ito. Hindi ka na mahihirapan for the next 10 years. May solid ka ng negosyo, may solid ka ng trabaho na may stable na pagkakakitaan, stable yung sweldo, makakaipon ka, makapag-provide ka for the family, especially kung meron kang pinapaaral na anak, kung meron kang binabayarang bahay, kung meron kang bibiling bahay o ibibentang bahay. Talagang importante sa'yo tong kontrata na ito para mabenta na yung bahay, makapag-invest ka na for other things, o kaya mabili na yung bahay na gusto mo, mabili na yung property na gusto mo, o material na bagay na gusto mo, because now you're really thinking of a long-term goal. Hindi ka na katulad dati na parang, okay, magkatrabaho ako today, magkatrabaho ako for the next months, magkatrabaho ako for the next 6 months, ito yung kontrata ko, okay lang. Pero ngayon, hanap mo na talaga yung solid. Yung hindi ka na contractual, yung talagang regular na trabaho, na career, because you know na sa panahon ngayon with our economy, with our changing
things, and also with the inflation, ang hirap-hirap makahanap ng trabahong solid talaga na pupuno doon sa mga pangangailangan natin, hindi ba? So ngayon, nakita ko sa iyo talagang masigasig ka na makahanap ng solid na trabaho o solid na negosyo, solid na kaperahan in order for you na talaga na makaland ng kontrata. And you want it now, ano? You want it sure. You want it to be real kasi nga maraming kang pangangailangan na kailangan bayaran at kailangan suportahan. And I'm feeling and I'm hearing that it is here. Magubunga tong pinaghirapan mo na ito, and you will have a solid job na talaga namang mapagkakakitaan mo for a very long time o negosyo or sideline na magiging based money income mo for a very long time. Ano? So congratulations, Scorpio. That 10 of Pentacles being clarified by the Ace of Swords. Yes, parang victory to. Yes. Malinaw sa isip mo na parang, yes, ito gagawin ko. Yes, akin to, ganyan. So, the Ace of Swords all about clarity of the mind, clarity of your intentions. Ngayon, alam mo na kung ano yung mga bagay na hinahabol mo. Makabili ng bahay, makabili ng kotse, makabili ng property, mapagtapos si bunso, makaipon for the next 10 years para meron akong pang-retirement. O kaya makapaglagak for plans. Alam mo yung mga basic plans na medyo kailangan hulug-hulugan. Yan. Ngayon, alam mo na sa sarili mo kung ano yung gusto mo because Ace of Swords telling here na malinaw sa'yo yung gagawin mo. Malinaw sa'yo yung dahilan kung bakit mo hanap o gustong kunin talaga tong kontrata na ito o kaya trabahong ito o agreement na to because alam mo kung ano yung tutumbukin mo. Which is so good kasi alam mo yung destination, alam mo yung goal. Hindi ka magsasayang ng oras because you know your destination. Okay, so congratulations, Scorpio. In the area of your near future, have the Five of Wands. Five of Wands is telling me na pagdating sa near future, there will be competition, okay? You will land on a job. You will land on a industry kung saan napakalakas ng competition, Scorpio. Whether I'm seeing someone selling properties. Marami ka rin kakompetensya dyan na commission-based din ng mga empleyado na paunahan kayo makabenta o paunahan kayo makahanap ng kliyente, paunahan kayo makamit ng quota. Ano? For some talaga naman yung industry nyo competitive. Kung nasa media ka, kung nasa social media ka, especially if you're trying to enter the industry of vlogging or social media creation, talaga namang very competitive ang mundo na yan. So you have to make sure that you have the best product, you have the best content, ika nga, in order for you to penetrate that industry. For some, nakita ko dito na in the near future, kailangan mo talagang ipamalas yung skills mo. You have to cultivate your skills, cultivate your talent para mag-come up ka sa top. Okay? Ito yung pagkakataon din para ma-realize mo, Scorpio, na you can learn from your opponents. Okay? You can learn from your competitors. Hindi mo sila kaaway, hindi mo sila numero unong public enemy, ganyan. So, makikita mo dapat matututo ka sa ginagawa nila. Kung magaling si enemy number 1 o magaling si competitor number 2, isipin mo, bakit ang galing-galing nila? Especially sa usaping negosyo. Bakit ang galing-galing nila? Bakit nakakuha sila agad ng client, ganyan? Ba't sila nakakabenta agad-agad? So ngayon, isipin mo yung magic o yung secret sauce na ginagamit nila kung bakit ang galing-galing nila. So, pwede mong i-apply sa sarili mo yun. Learn from your competitor so that maging better ka, maging mas magaling ka, at mas mapayabong mo pa at mapatalas mo pa ang skills mo at yung ginagawa mo. Okay? For others, I'm seeing here that there will be conflicting thoughts sa'yo. Parang internal conflicts ito, Scorpio. Kasi parang you want to be the best. You want to create things for the better. You want to come up on top. So ngayon parang ang daming alinlangan, ang daming mga conflicting ideas. So kailangan talaga, Scorpio, ay dahan-dahan ka lang, relax ka lang. I'm hearing you have to really have a clear mind also in the near future para madali mo mapag-decidean kung ano yung gagawin mo, ano yung hakbang mo, ano yung decision mo. Especially in the challenge, you have the Two of Swords here telling you na parang malabo ang isip mo, magulo ang isip mo, hindi ka makapag-decide. So, pwede ditong conflict, internal conflict sa'yo, sa isip mo, internally. Because I'm hearing that you want to do a lot of things in the near future. Marami kang gustong puntahan, marami kang gustong itry, marami kang industriya gustong pasukin because nakita mo na pwede kang mag-venture into any other things. Kasi nga, parang gusto mong mag-explore, gusto mong magpayabong, gusto mong magpa-extend, gusto mong palakihin yung pagkakapirahan mo. In order for you to do that, kailangan malinaw sa isip yung gagawin, okay? Five of Wands being clarified by
The Page of Cups. Yes, ngayon focus, creativity, sabi nga ng Spirit Guides, creativity and imagination para matumbok mo yung right moment. Kasi with a very competitive world na ginagalawan mo ngayon, whether, I don't know, baka napaka-creative na mga tao sa paligid mo, sa workplace mo, o sa mismo sa community mo na ginagalawan mo in the near future, kung ano man pong trabahong ito makukuha mo, here na kailangan daw maging creative ka, maging malawak ang isip mo. Hindi ka lang nakatutok sa isang bagay at naging literal ka lang na approach. Parang, itong sitwasyon, ito ang problema, ito lang approach ko. No, kailangan pag-isip ka doon ibang paraan, out of the box approach para magkaroon ka ng creative ways to maneuver and to come up on top, okay? Para ikaw ang pili, ikaw ang mapunta sa spotlight, ikaw ang makakuha ng panalong gusto mo, okay? Ikaw ang magkaroon ng maraming kliyente, ikaw magkaroon ng maraming kita, mas-solidify mo yung posisyon mo sa negosyo, mas-solidify mo yung position mo sa trabaho, sa kumpanya, at makita nila yung galing ni Scorpio. Magkakaroon ka talaga ng reputasyon dito, Scorpio. Kaya galingan mo in the near future. Nakita ko dito, diskarte. Diskarte paano ko malalamangan yung kompetensya. Diskarte paano ko makukuha yung right plan, right strategy, right atake, ganyan. So make sure, be creative, lawakan ng isip, be imaginative, and you will come up on top of this competition, okay? In the area of your challenge this month, challenge sa'yo, decision, okay? Nag-uugat ito sa takot talaga. Takot na baka matalo, takot na baka mag-fail, takot na baka magsayang ng oras, takot na baka sisihin ako, o takot na baka ayaw mo kasi na maulit yung sinasabi sa'yo in the past. That's what I'm hearing. Medyo siguro in the past mo, nung medyo dalagita ka pa o binata ka pa, laging sinasabi ang hina-hina mo o wala ka mararating o pinagkatawanan ka sa mga pangarap mo. Kaya ngayon kapag may dumarating na mga problema na kailangan pagdesisyonan, natatakot ka to face it. Ano? Natatakot ka harapin because nandun yung lingering trauma of people giving you the thumbs down or giving you the laughing stock, ganyan. So ngayon, sabi ni Spirit Guides, kalimutan mong, bigyan mo yung sarili mo ng pagkakataon na kalimutan yung mga ginawa sa'yo in the past. Now, kung mayroong problema, kung mayroong mga dapat pagdesisyonan, harapin mo agad. Sit down, upuan mo, alamin mo. Hindi naman kailangan mag-decide agad-agad eh. Hindi naman kailangan. Especially here, with the Temperance card. Minsan kailangan daw, balansehin mo muna ang lahat. Pag-aralan mo muna ang lahat bago mo bigyan ng desisyon. Okay? Hindi naman sinasabing magmadali ka mag-decide. Pero kailangan kapag may dumating na problema, upuan agad. Tignan mo agad, wag mo ipagpaliban, wag mo i-ignore because kapag ini-ignore ang isang problema na kailangan ng desisyon mo, Scorpio, lalong lumalaki, lalong naging komplikado, okay? So, upuan, pag-usapan, wag iwasan, and then take time to make your decision. Balansehin mo muna, okay? The Two of Swords being clarified by the Page of Swords. Yes, ngayon, kung halimbawa kailangan mo mag-decide, edi magtanong-tanong ka because Page of Swords is a very, very curious card. Matanong to. Kung hindi niya naiintindihan, magkatanong siya. Kung hindi niya naunawaan, magre-research siya. Guhugulin niya yung mahabang panahon para alamin yung buong katotohanan sa bagay na kailangan niya pagdesisyonan. Hindi siya magde-decide kung hindi siya sure. Hindi siya magde-decide kung hindi niya alam yung impormasyon. So, ganun ka rin daw dapat, Scorpio. Don't make rush decisions. Don't go to a battle without learning much stuff. Okay? Dapat buo sa isip at puso mo yung gagawin mo bago ka sumugod. Kasi sayang. Okay? Baka magkamali ka ng desisyon. So, make sure, upuan, take time because Temperance card's all about a long time ito eh. Mahabang panahon, mahabang oras. Kaya take time. Habaan mo yung oras mo na pag-decide. Aralin mo munang mabuti, okay? Magtanong-tanong ka bago ka magdesisyon. Okay, Scorpio? In the area of your fortune, ito ang maganda with the Ten of Swords here telling you na tapos na ang paghihirap, tapos na pagkatsaga, ito, ang tagal mong ginawa to. You've been very, very patient sa tinrabaho mo this past month, this past year. At eto na, tapos na daw yung paghihirap, especially nagland siya in the area of fortune. Tapos na yung mga bagay na rurok na daw eh. Rurok na yung paggapang mo, rurok na yung paggatapa mo, rurok na yung pagkalukmok mo. Kaya ano pang dapat mo gawin? Celebrate life. Because now, unti-unti ka nang babangon, unti-unti mo na makikita yung buhang liwayway and you're now entering a new era of your life. Okay? Ngayon, tapos na yung pag-dwell mo sa past. Tapos na yung pagharap mo sa nakaraan na sobrang painful. Ngayon, ibangon mo ang sarili mo and go for the things na talaga namang matagal mong pinaghirapan. Isugod mo, gawin mo, ipaglaban mo, and always, always fight for new possibilities. Okay? Tapos na yung nakaraan. Iwan mo na yon. The Ten of Swords being clarified by the High Priestess. Yes, ngayon,
Nakita ko dito, you have the enormous talent, enormous potential. Gawin mo yung makakaya mo. Ito, binibigyan ka lang ng spirit guides mo ng pagkakataon, Scorpio, na bumangon, okay? Kaya wag mong sasayangin, Scorpio. Ito yung pagkakataon mo to really prove yourself and get that bag. Get that bag of cash. Get that bag of new opportunity talagang sayong-sayo. Ngayon, pagkatiwalaan mo daw ang skills mo, pagkatiwalaan mo ang intuition mo sa mga bagay-bagay na sisimulan, nanggaling ka na from pain, nanggaling ka na from talagang lugmok na lugmok. Kaya anong excuse mo para hindi i-push ang 100% mo, okay? Anong excuse mo para maging matakot ka? Pinagdaanan mo na nga lahat ng malupit, di ba? Pinagdaanan mo na yung wala kang makain, wala kang sweldo, wala kang mahita, wala kang pambayad sa renta, wala kang pambayad sa kuryente, napuputulan na kayo, disconnection and all. Dinanas mo na lahat yan in the past. Ano pa yung rason mo para hindi itodo ngayon, okay? So, now, the sky is the limit para sa'yo. At you are getting the momentum, okay? So, ilaban mo na yan, gawin mo na. You have the full potential. You have the full trust and support of your spiritual realm. Kaya gawin mo na yan, okay, Scorpio? In the area of your divine advice, you have the 7 of Pentacles. Sabi sa iyo, spirit guides mo, huwag kang susuko kapag hindi mo pa nakikita yung resulta. Huwag kang bantay na bantay sa resulta. Huwag kang bantay na bantay na parang, okay, develop na ba yan? Naaprobahan na ba? Tapos after an hour, babalik ka ulit. Uy, naaprobahan na ba yan? So, babalik ka ulit after an hour. Pabalik-balik ka. Check mo lagi. So, make sure na tiyagain mo. Huwag mo laging bantayan yung resulta. Huwag mo laging tignan kung umaabante na ba, may nangyayari na ba. You need to really cultivate more. Work hard for the things that you want. Darating at the right time, yung magandang resulta in God's perfect time. Okay? Hindi pwedeng laging atat ka o lagi ka nakatingin kung, ay wala pa nangyayari, ayoko na, suko na ako, ganyan. Ay wala pa nangyayari, wala pa nagaganap, wala pang result, ayoko na, iba na lang. So, hindi dapat ganon. Dapat be consistent daw in working in the things na gusto mong makuha na outcome this month. Okay, Scorpio? The 7 of Pentacles being clarified by the Star card. Yes, takpan ko lang si ate girl kasi revealing siya. So, nakita ko dito na in the pursuit of something na gusto mo mabuo. May mga pinapangarap ka, meron kang winish ito mga nakaraang buwan, nakaraang taon na parang pag Lord, nakaland po ako sa job na to, okay po ako. Ito na po yung hinihiling ko. Tulungan niyo po ako, gusto kong ibuuin tong negosyo na ito. So, ang dami mong wish when it comes to your pera and career. At ngayon, matagal ka naghintay. Kaya walang puwang sa'yo ang sumuko. Because naghintay ka na nga na matagal eh. So, wag mo nang sayangin yung matagal mong hinintay. Ngayon, tsikain mo pa, ilaban mo pa, and focus on the things na talaga namang pangarap mo, okay? Nakikita ko dito hope, pag-asa, okay? Huwag mong patayin yung pag-asa. Sa puso mo, isip mo na makukuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay, Scorpio? Kasama ng paghihintay at pag-asa, yung tiyaga. Okay, Scorpio? Ang outcome mo napakaganda pag-usapan natin later. But first, magkaroon muna tayo ng additional messages from the divine. Ano yung karagdagan nilang payo sa'yo pagdating sa yung pera and career para sa buwan ng June. First, you have expression. Open up your heart and connect with others. Express your creative self. O ngayon, like I said here, with the Page of Cups, creativity, imagination, connect with other people. Hindi yan kalaban, hindi yan kaaway. May mga matututunan ka talaga sa kanila. At yun din sinabi sa iyo dito ng yung oracle card na open your heart and connect with other people. Meron ka matututunan sa kanila. So, express your creative self. Your connections, yung mga taong backer mo, o mga connection mo sa trabaho, malaking matutulong yan, okay? Another message you have, helping hand, need others to assist with services, increased productivity, no one can handle it all. Ngayon, kung nahihirapan ka sa ginagawa mo, kailangan mo doon ng tulong with other people, especially here with the 9 of Wands, pagod na pagod ka na. So, kailangan mo humingi ng tulong kung talaga namang at some point you need to understand and you need to admit na kailangan mo ng tulong para matapos na, para magawa na yung dapat mong ma-accomplish, okay? Another message, exhausted, feel financially drained, lacking viable options, recharge in your group, magpahinga ka rin daw pag kinakailangan, Scorpio. Like I've said, kitang-kita yung pagod, magpahinga ka din pag kinakailangan, okay? Another message, you have sweet success. It is not difficult to get everything you want and enjoy it. Get what you want. Yes, like I said here, so good na, laban mo na. Kunin mo na yung magagawa mo, nanggaling ka na sa kumunoy, ilaban mo na yan para hindi ka bumalik sa kumunoy, okay? Sweet success ang naghihintay sa'yo, okay? Another message, you have new beginning. Woo! Congratulations. You will start a new job and life. Clean sweep over, hit the reset button. Oh, nagsisimula ka na ulit, magkakaroon ka na ng bagong pagkakataon. Especially here, galing ka na sa 10 of Swords. Bagong simula, bagong buhay, kaya ilaban mo na yan. Sweet success is here for you. Ito ang area na kailangan pag-focus on this whole month, Scorpio. You have grief. I understand that losing something is an opportunity to appreciate it. Oh, ngayon,
May mga bagay ka daw na iniwan na in the past, especially here with the Eight of Cups. Meron ka nang tinapos, pero kasi sinakripisyo na bagay. So, wag mo na daw pang hinayangan, wag ka na daw magdamdam, at wag ka na daw magdusa pa sa mga bagay na tapos na. Tapos na yon, bangon ka na, especially here with the Ten of Swords. Bangon na ikaw and harapin mo ni bagong simula. You have enormous potential, possibility of acquiring lahat. The sky is the limit. I-conquer mo na yan. Especially here with the Nine of Wands. You're a wounded warrior. Nasubok ka na ng oras, nasubok ka na ng pagkakataon, nasubok ka na ng panahon. So ngayon, ano pa excuse, Scorpio, to really push, okay? Wala kang excuse, kundi ilaban mo yan, gawin mo yan because natuto ka na, you're a very, very experienced person. Ang dami mo na pinagdaanan in the past. Tumayo, nadapa, nag-fail, tumayo, nadapa, nag-fail, paulit-ulit. So ngayon, nakita ko na one final push, isa pa, makukuha mo na yung bagay na gusto mo. Isa pa, makapatunayan mo na yung gusto mo. Mabubuo na yung bahay, makapagawa na yung bahay, mabubuo na yung hinuhulugan mo. That's what I'm hearing. Makukuha mo na yung pera na matyaga mong hinintay. Kaya i-push mo pa yung documents na yan. I-push mo pa yung pagpunta sa opisina. Tawagan mo na sila kung kailan mo makukuha ang pera mo. I-push mo na yung career na gusto mong gawin this time. I-push mo na yung negosyo. Huwag mong sukuan, okay? Kung mahirap, kung medyo konti ang kliyente, push pa. Ilabas mo yung talent skills mo, ipaganahin mo yung strategy mo para bumalik yung customer, okay? Ngayon, kailangan talagang tiyaga, kailangan ng porsige para makuha ang gusto. Nakita ko dito, harmony, peace will come to you, okay? The Nine of Wands being clarified by the Ten of Pentacles. Yes, wow. Your hard work pays off. You will get an opportunity that will give you a lifelong money. Pangmatagalang kita, pangmatagalang pera. Set off ka na. Stable na tong pera na to. Kaya ilaban mo na to, ha. Huwag mo sukuan because this will give you the potential of having an earning na pangmatagalan hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa apu-apuhan ito. Kung may extend mo hanggang sa kanila tong blessing na ito. Kaya ilaban, push, huwag sukuan. This is a legacy money para sa'yo. Wow, Scorpio. This is your June pera and career. Sa pagka-resonate, sa pagka-relate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching. This has been James for James Saro PH. God bless everybody.